Hey, 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 hey. Sunset. Sunset ba yan? Okay. Ride and explain tayo today. I-explain ko sa inyo yung nangyari sa last agreement. Anong meron sa kanya. Dala pa rin natin yung libro. Ayan po. Ay, okay. Last na ni-review natin ulit ang fourth agreement. Inhale muna tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more. Inhale. Exhale. Okay. Great day. Great day, great day, great day. Saan tayo po pwesto? Mukhang maganda ang pwesto dito. Dito tayo. Okay. So, the last agreement, number 4, fourth agreement, ay pinamagatang always do your best. Always do your best. Yan po yung fourth agreement. So, diniscuss na po natin to. Ika 4 days na natin. Ang fourth agreement is always do your best. Okay. So, importante daw ito dahil ito ang magagamit natin para ma-apply natin yung first 3. Okay. Memorize nyo na ba yung first 3? Yung first 3 agreement natin ay ang ganda ng lighting, ang liwanag dito, is be impeccable of your word. Number 2 is don't take anything personally. Number 3 is don't make assumptions. Napaka-importante itong mga agreement na to na makatulong para sa yung personal freedom. And ma-apply mo tong tatlo na to kasi hindi daw natin ma-apply kagad ng perfectly. So, don't feel bad. Pwede natin to gawin ng doing our best in a daily basis. Okay. Paano daily basis? I-apply natin tong fourth agreement, which is always do your best. Every day, hindi mo naman kailangang i-judge yung sarili mo. Ay naku, hindi na naman ako nag-impeccable. Ang dami ko na namang sinabi na hindi ako na hindi ka tawag dyan, hindi ka firm sa sinabi mo. Hindi mo na bantayan yung bibig mo. And ano pa rin yung taking things personally. Ay, so na bad trip ka na naman. Pangatlo, yung assumption, kasi hindi ka nagtanong. Okay? So hindi natin yan ma-perfect, pero at least gusto natin always do your best na hindi tayo kaparehas nung nakaraan. So kahapon, medyo ganito ang nangyari sa'yo, pero today, mas nag-improve. Okay? So always do your best every day. Do not compare yourself to others. Ito yung pinaka-best is compare yourself to yourself. Kasi yung self mo lang yung pinakamagandang defining factor kung maging maganda ba ang ginawa mo sa buhay mo. So, mahirap mag-compare sa iba.
Mas maganda, i-compare mo lang yung sarili mo kasi yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo. Okay? And, ang summary nito ay, always do your best. Your best is going to change from moment to moment. Iba yung kanina, iba na yung ngayon. It will be different when you are healthy as opposed to be sick. Under any circumstance, simply do your best and you will avoid judgment, self-abuse, and regret. Wow, amazing. Ang dami yung may iwasang mga kung ano-ano. If mag-decide ka na always do your best every day. Ay, nakakatawa naman to. Kasi nga, ito, ang ginagawa kong pagbablog. Feeling ko naman nag-improve naman ako mga compared to 1 year, 2 years, 3 years ago. Hindi na ako ganun ka mahiyain. And ano na ako ngayon, parang confident naman ako sa camera na ngayon. So, dahil sinabi ko sa inyo na kailangan matapos ko tong video na to. Kaya na-force talaga ako mag daily vlog basta matapos tong libro na to. Tapos babasahin ko pa yung pinaka-summary niya. So, ang summary ko sa book na to, it's amazing. Dahil 15 years ko na tong alam, I think, na-apply ko naman unti-unti lahat ng mga tinuro sa libro na to. Dahil, ewan ko ba, hindi ko na masyadong lalo na yung taking things personally. Alam ko na talagang ang mga tao may kanya-kanyang kanya-kanyang hinaharap sa buhay. And kung magpapa-apekto tayo sa kanila, hindi nga sila nagpapa-apekto sa'yo, bakit maapektuhan mo pa yung sarili mo? Kaya pagka magpa-apekto, observe lang, tapos wala, ano siya, laking tulong to para talaga sumaya. Naging masaya ako sa buhay ko dahil hindi ko tinitake personally lahat ng mga taong hindi mo naman masabi kung masama o mabuti. Basta yung mga tao lang na pumapaligid sa'yo. So, ina-accept mo lang kung of what it is, kung ano yung purpose nila sa buhay mo. Pwedeng para lang matest ang patience mo. Nakakatawa talaga, lalo na sa kanya-kanya mga nangyayari sa buhay natin. Importante yung meron tayong ground. Nakastand ka sa ground. You are firm. You cannot be moved kasi you're standing on a firm foundation. Anong foundation yon? Kasi meron kang pundasyon ng 4 agreements na kilala mo ang sarili mo, hindi ka basta-basta naapektuhan ng mga bagay. Tapos para hindi gumulo ang buhay mo, hindi ka nag-assume, hindi mo iniisipan ng, ewan ko ba, yung sobrang pag-iisip, yung taking, tawag dyan, yung mga analyst, yung sobrang pag-analyze. Ako ilang beses nangyari sa akin yan. Tapos, pag dumating, kumbaga parang, take time lang, pag-isipin mo lang, pero wag mo nang pagtagalin. Kumbaga parang, hindi mo na kailangan i-prolong ang suffering. Okay, ganun talaga. Done. Next, move on. Yeah, mabilis tayo mag-move on. Okay. So, hi, happy tayo ngayon. Sana dumami pa tong ating mga pag-uusapan. Bukas is another day. Ngayon hapon na ngayon. Iba-iba ang vlog natin, minsan umaga, minsan hapon. So ngayon hapon dahil puyat tayo, hindi tayo nagising ng umaga. Okay. So siguro bukas
i-remind nyo nga sa akin. Sana may mag-comment naman. Gusto ko malaman, nagde-define kasi ako ngayon ng perfect day. So, gagawa ko ng sarili kong programming. Ay, program ko ang sarili ko na gusto ko lagi na akong tulog pagdating ng alas 8 ng gabi. Gusto ko gising ako tuwing alas 5 ng umaga. Yan yung perfect sa akin. Tapos nakain ko lahat ng prutas na gusto ko sa umaga. Nakaligo ako. Nakainom ako ng mainit na tubig. Ay, hindi pala. Warm water bago matulog. At pagkagising. Communicate ako. Siguro at least makatawag ako sa 2 hanggang 3 na tao na friends ko to keep in touch. And siyempre, mga importanteng tao sa buhay natin, kailangan makausap natin at makapag-mingle sa mga physical na tao. Nakakalungkot naman kung lahat na lang online, lahat na lang ano. Kailangan meron ka rin mga nakakausap na physical na tao, hindi lang lagi online. Makipag-communicate, makipag-kapwa-tao. Okay? Hindi lang puro online. Thank you for watching. I love you all. Pakita ko sa inyo dito, meron ditong swimming pool na medyo brown. Thank you po. Shout out sa ating friend si Drix Michael. Pinahiram tayo ng ating pansamantagal na bike. Nagagamit po natin yan sa paikot-ikot natin dito sa Davao City. So, thank you for watching. 11:52 minutes. Sana meron kayo natutunan. Meron kayo na-observe na okay. So, ito ang ating view. Okay. Yuhu. 15. Malinaw ba? Malinaw ba? Okay, love you all. Buhay sakto tayo. Malaya, masaya at payapang buhay para sa inyong lahat. Bye.